Hello, my name is Justin Adrian Omeres from BSIT3E, and we will explore the concept of CRUD, which stands for Create, Read, Update, and Delete. These four operations are fundamental to any application that manage data. So first is the Create. Create allows us to add new records to our database. Read enables us to retrieve and display existing data. Update let us modify existing records ensuring our data remains current. And delete allows us to remove records that are no longer needed. So, understanding implemental CRUD operation is essential for building robust applications as it forms the backbone of data management in software development. So, punta tayo sa create users. And maglagay tayo ng username. Haki. Full name. Justin Meres. Dito na. Email. AST. Example. Address. Manila. Zip code 1234. Password. ZXC. Let's create users. Yan. So, andito na siya sa ating table. So, ito po yung code natin sa pag-store. Ayan. So first is naglagay ako ng validate para maging required ang paglagay ng username. So, unique dapat siya. Tapos, max ay 255. So, ganun din sa full name. Lahat yan required. Email, address, zip code, tsaka password. Tapos, minimum ang 6 lang ang password. Tapos, ito naman yung sa code na kung saan na siya papasok sa ating database. Itong user create. Ayan. So, ito na rin pala yung data na i-create natin. So, punta naman tayo sa ating read. Ito na yung mga data na natin na-retrieve na natin sa ating database. And ito naman yung code natin kung paano natin siya ni-retrieve sa ating database. So, itinutukoy dito ng user. So, yung user dito ay nire-refer niya yung eloquent model natin na nag-interact sa ating users table sa ating database. So sa Laravel kasi, models ay ginagamit siya para mag-represent ng database tables. At tsaka nagbibigay siya ng simple way para ma-interact natin sila. So yung all naman, itong all natin, ito yung static method to call on our user model. At saka yung all method ay nire-retrieve niya yung lahat ng records from the user's table and nire-return siya as a collection of user object. So, after na line na yan na mag-execute, lahat ng users, so yung users natin ay magko-contain na siya ng collection of all users record present sa database. So, ganun siya. Okay, ngayon, punta naman tayo sa ating update. So, magkapares lang din siya sa ginawa ko sa ating create. Meron din siyang validate. So, ipapakita ko paano mag-update. So, ito yung data natin na i-update, yung ASDSD. Palitan natin ng username ng Zaki. Full name ng Zaki Bang. Email Zaki example.com. Caloocan. Zip code 1234. Password ASD. Update users. And update na po siya. Tingnan natin sa database. Ayan. Refresh lang natin to. Makikita na rin po natin na updated na po siya. 1 Zaki Bang Locan, pati yung password natin kasi naka-encrypt po kasi siya kaya hindi natin siya makikita.
So, sunod naman ay ang ating pag-delete sa ating data, sa ating database. So, simple lang siya. Pipindutin lang po natin tong delete na button kung saan ang gusto nating i-delete. So, ito yung code natin sa ating delete. Destroy. Pipindutin lang natin ng gusto nating delete and madi-delete na siya. So, tingnan natin dito kung na-delete nga ba talaga. Ayan. Testing natin ulit. Delete na rin natin to. So, refresh lang. And empty na. Wala nang laman ng ating database. Na-delete na lahat. Okay. So, yun po ang ating pag-create, pag-read, pag-update, at saka pag-delete sa ating data. Na-covered po natin kung paano mag-create, kung paano rin mag-retrieve, paano rin mag-update, tsaka paano rin mag-delete. And by understanding tsaka pag-implement nitong mga operations na to, magkakaroon tayo ng solid foundation sa pag-manage ng ating data sa ating Laravel applications. Kaya mahalaga ito. So, ang mga CRUD operations kasi ay essential siya sa paggawa ng interactive tsaka dynamic web applications. At tsaka sa knowledge na to ay masasabi natin na well-equipped tayo sa pag-expand tsaka pag-enhance ng ating upcoming projects sa ating Laravel. So, yun lang. Thank you for watching.